Magandang araw sa inyong lahat. Natutuwa akong makasama kayo muli para sa maikling video na ito kung saan ipapakita ko sa inyo ang laman ng isang bag para sa isang bivouac na tatagal ng 24 hanggang 48 oras. At sa susunod na bahagi, ang pagtatayo ng isang mabilis, epektibo at sariling silungan. Bago natin pag-usapan ng laman, tingnan muna natin sabay ang 2 to 3 kakaibang katangian ng mga bag na ito. Ito ay isang bag na may 25 litro ang kapasidad, kaya maliit lang ang volume ito, maraming bulsa at nabubuksan ng buo. Kaya kumpara sa tunnel bag kung saan kailangan mong isalansa ng mga gamit isa-isa. Chronological, base sa mga pangangailangan mo sa buong araw, dito madali at mabilis ang access mo at higit pa doon, meron ka pang sarili mong access. Ang sistemang MOLLE na nagsisimula ng maging laganap na yon kung saan pwedeng isabit ang mga pouch. Halimbawa, dito, nagsabit ako ng lalagyan ng bote ng tubig na magpapahintulot sa akin na magamit ang bote ng tubig sa buong araw nang hindi na iistorbo ang bag at sa mas madali pang paraan. Tungkol sa pag-aayos ng bag, kailangan maging napakamaingat. Kailangan mong magawang maabot ang mga gamit mo halos ng instinct lang sa kahit anong sitwasyon. Bago umalis, may 3 bagay kang kailangang maingat na suriin sa iyong bag. Una, ang mga compression strap, kailangan ayusin ito para maging pinaka-compact ang bag mo para walang sumabit, halimbawa kung dadaan ka sa mga damuhan. Bukod pa rito, ang mga compression strap na ito ay may sobrang haba. Kapag inayos na, kailangan itong itupi at iligpit. At kadalasan, ginagamit natin ang mga elastiko para itali ito. Ang pangalawang bagay na dapat siguraduhin ay ang mga zipper. Dapat palaging nasa isang gilid at pababa ang posisyon ng mga ito para maiwasan ang anumang pagsabit. Bukod pa rito, makakatulong ito sa iyo na magkaroon ng automatic na kilos pagdating sa pagbubukas sa kahit anong sitwasyon. Pangatlo at huling punto, dapat tahimik ang bag mo. Subukan at ayusin ang anumang problema. Ngayon, tingnan natin ang laman ng bag. Sa unang bulsa, sa harap at itaas na bahagi, makikita natin dito ang mga guwantes at isang neck warmer. Itong mga guwantes na ito ay gawa sa balat na may Kevlar lining na anti-hiwa at anti-tusok. Papayagan kayong humawak ng tinik o sanga sa gubat nang hindi masusugatan, pati ang neck warmer. Maraming posibleng gamit ito, syempre, kaya meron kang klasikong paggamit. Kung medyo malamig, pwede mong takpan ng sarili mo, syempre, ng mas makapal. At sa gabi halimbawa, pwede mo ring gawing balaklava ito para mas maprotektahan ka laban sa lamig. Heto na pangalawa, bag sa harap mo, sa itaas. Ito ang bag na tatawagin kong elektronikong bag. Makikita natin dito ang teleponong pangproteksyon na dapat talagang ingatan. Isa rin itong global positioning system na napakakapaki-pakinabang sa gubat. Headlamp na may pulang ilaw, isang Leatherman, kutsilyong multi-tool, isang maliit na klasikong flashlight at dagdag na stock ng mga baterya. Ngayon, dumako naman tayo sa gitnang bag. Ito ang bag na tatawagin kong pagkain at kagamit ang gubat. Makikita rito ang isang kutsilyo na Gerber ang tatak, isang Amerikanong kutsilyo, napakagandang kutsilyo at ang kagandahan nito ay pwedeng isuot sa likod. Isang lagare, ito ang pocket boy mula sa Silky, mga talim ng lagare na napaka-epektibo. Dumako naman tayo sa pagkain, magkakaroon tayo ng mga dehydrating asyanong sopas, muesli para sa umaga, isang inuming may kakao, lyophilized, kape, pareho, lyophilized. Mga energy bar, ito ay mga tableta para sa paglilinis ng tubig, asin, paminta. Salamat! Isang plastic na bag at mga paper napkin para sa pagsasalin ng subtitle. Punta tayo sa huling kompartimento, ang pangunahing kompartimento.
Kaya nakikita nyo ang halaga ng mga bag na nabubuksan ng buo. Direkta kong naabot lahat ng gamit pati sa ilalim. Kaya sa unang bahagi, makikita natin dito ang isang tarp na 3 metro sa 4 sa ilalim ng isang waterproof na bag. May ekstrang damit, brief, medyas at t-shirt. Isang kit ng mga lubid, kaya may iba't ibang klase ng lubid. May mga tensioner din at isang tactical na BV. Makikita natin ang paggamit nito sa lugar. Isang set ng gamit sa pagluluto, kaya may kaldereta, kutsara at mga gamit para sa paglilinis. Isang tuwalya na gawa sa microfiber, isang kit para sa apoy na may kasamang lighter at fire steel. Ginagamit isang maliit na toiletry kit sa loob ng Ziploc, toiletry kit na pinakasimple lang. 4 na sardinas. Tandaan ninyo na ang kinukuha ko ay mga patag na sardinas, hindi tulad ng bilog na sardinas na hindi kasing tibay. At hindi rin gaanong interesante. Kapag ginamit ninyo ito sa apoy, halimbawa para magpakulo ng tubig sa inyong sasakyan, napakatibay talaga ng mga ito. Panghuli, ang maliit na kutson ng hukbong Aleman na talagang interesante, praktikal at madaling ilagay sa ganitong klase ng bag sa 25 litro. Ganon din sa pag-alis, di pa abot 10 kilo ang bag. Mga 1.5 oras akong naglakad papunta sa bivouac, dala ang aparka ng hukbong panghimpapawid ng dagat na maganda laban sa hangin at may dagdag na polaryo. Tara na! Maghahanap na ako ng medyo patag na lugar para sa bivouac dahil nasa Dalisdis ako ngayon. Hindi ako maglalagay sa tuktok ng burol dahil malamig at hindi rin sa ibaba dahil may sapa at malamig at basa. Baka pa istorbohin ng mga hayop. Kaya naghahanap lang ako ng lugar na may pagitan ng mga 3 hanggang 4 na metro sa pagitan ng 2 puno. Dapat medyo patag, medyo maluwag para kaunti lang ang trabaho at syempre hindi sa dinadaanan ng tubig. Ayan, heto na ako sa pagitan ng 2 magagandang puno. Medyo ideal ito, tinitingnan ko mabuti. May mga patay bang sanga na delikado sa taas? Patag dito, kaunti lang lilinisin ko at mabilis lang. Pwede pa akong maggawa ng maliit na apoy dito. Sa tingin ko, ideal ang lugar na to, kaya magsiset up na tayo ng tarp. Unang bagay para sa pag-setup na ito. Itatayo ko muna ang dulo na tinatawag nating fetier. Mga 150 kaya dito, medyo higante ang punong ito. Pero nagbibigay din ito ng protection sa gabi. Kaya mga 150. Itatayo ko ito dito kapag ayos na ang proteksyon. Itatayo ko ang dulo, gagawin ko. Itatayo ko. May tarp sa gilid na 3 metro. Pinaalala ko na dito, kumuha ako ng 3 metro sa 4.
Kaya ito pa rin ang mga tarp na gawa sa ripstop na. Napakatibay at napakagaan din sa parehong panahon. Kaya kailangan pa ring mag-ingat dito, lalo na siguraduhing malinis ang lupa. Walang tinik o sanga na makakabutas dito. Dahil makikita ninyo sa setup na ito, ginagamit ko ang tarp bilang silungan, pero ginagamit ko rin ito bilang sapin sa lupa. Ngayon, ilalagay ko ang tuktok ng tarp sa ilalim ng tensyon. Ayos na. Ayan, nasa ilalim na ito ng tensyon. Pagdurusa. At ng kagamitan. Ngayon, ilalagay na ang panghatap. Sa paraang maayos ang tarp. Umalis na. Kaya ang stretch cord ay practical dahil maraming pwedeng solusyon dito. Pwede mo rin itong gawin gamit ang mga sintas sa pamamagitan ng paggawa ng brushing nuts. Dito, pinili ko ang technique na stretch cord. Ngayon, oras na para ilagay ang mga pako ng tolda, ginagamit ko ang mga butas na nandito sa gitna ng 4 na metro. Nagsimula ito sa 2 metro kaya. Ang mga pako ng tolda. Ayan. Kita nyo, sobrang bilis ng setup. Pangalawang gilid. Dito, sa setup na to, hindi ko na kailangan putulin ang kahit anong sanga. Pwede ko itong gawin sa gabi. Pwede ko rin itong gawin ng mabilis. Yan ang benepisyo ng setup na ito. Parehong sistema gamit ang maliliit na sintas. Kaya dito, sinigurado kong walang mga sanga, tinik o kahit ano sa ilalim ng tela. At sa kabilang banda, iniiwan ko ang mga dahon para magkaroon ng kaunting dagdag na insulation. Pagkakabit ng banig sa sahig, kaya sa ganitong paraan, magkakaroon ng dobleng kapal. Kapag gumagawa ka ng ganitong uri ng silungan at magsisindi ka ng apoy sa harapan lalo na, kailangan mong mag-ingat sa direksyon ng hangin. Dapat manggaling ang hangin sa gilid o likuran, mga 3 kapat sa likod tulad nito, kaya dito sa sitwasyong ito, mula rito ang direksyon ng hangin. Kung nakaharap ka sa hangin, lahat ng usok mula sa apoy mo ay papasok sa silungan at bukod pa doon, ang silungan mo ay tatamaan ng hangin. Kung ang hangin ay mula sa likod mo na dumarating sa likuran mo, magkakaroon ka ng silungan na may posibilidad na lumundo ng ganito habang gabi, kaya laging pahilis o bahagyang mula sa likod. Kapag nakakampo ka sa gubat, huwag kalimutang huminto. 2 oras bago ang paglubog ng araw at 3 oras tuwing taglamig. Kailangan mo pa kasing kumuha ng kahoy, magtayo ng silungan, magpaapoy at bodopo. Lahat yan ay ubos oras. Kapag balak mo magpaapoy, siguraduhin mong gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang para maiwasan ang sunog sa gubat. Kumuha ka ng kahoy sa 200 metro, 100 metro at 200 metro mula sa silungan at dalhin ito pabalik habang maliwanag pa. Kung maubusan ka ng kahoy sa gabi, may kahoy ka sa lupa na nasa 20, 30 o 40 metro lang, mas madali mo itong makukuha agad.
Maraming maliliit na sanga. Ganito, tuyong-tuyo na ito para magsimula ng apoy, napaka-epektibo nito. Gumagawa ako ng limail gamit ang magnesium bar. Pagkatapos, pwede na akong magsindi gamit ang ferrocerion. Modelo ito ng pampasindi ng apoy na mahusay gumana kahit anong panahon. Kahit sobrang basa kapag ang mga lighter ay basang-basa, halimbawa, o sobrang lamig kapag hirap na rin gumana ang mga lighter. Kaya maganda na may dalawang paraan ka ng pagsindi ng apoy. Kung gusto mong mas madaling magsindi ng apoy, pwede kang magdagdag ng konting solidong alcohol na pulbos. At dito, kahit basa ang panahon, siguro lang mabilis magsisimula ang apoy. Sa ganitong mga kondisyon, gamit ang ganitong klase ng setup, huwag kalimutang ilagay ang apoy mga 1.5 metro mula sa iyong tarp at siguradang makakakuha ka ng maximum na pagkalat ng init. Pwede mo ring gawin kung magtatayo ka ng 1 o 2 araw lang, gumawa ng maliit na reflector sa likod gamit ang troso, pero hindi naman ito kailangan. Ang mahalaga, siguraduhin lang na sapat ang kahoy para manatili ang apoy. Sa sobrang lamig sa gabi, ramdam ko ang init. Nasa 20 o 22 degrees na ang temperatura dito sa kinaroroonan ko. Bago tuluyang dumilim ang gabi. Ngayon, magpapainit muna ako ng kaunting sopas para sa sarili ko at pagkatapos, patayin na ang ilaw. Tulad na nakita nyo, pumunta akong walang kumot. Gabi ay aabot sa 3 o 4 degrees ang lamig. Siguro dahil sa balahibo. Baka maging 5 o 6 degrees kung papalarin. Pero ipapakita ko sa inyo. Ang Bivitec ay isang survival blanket na hugis sleeping bag. Isa ito sa pinakakapaki-pakinabang na kagamitan. Sa ganitong klase na kagamitan, talagang makakatulog ka ng mainit kahit walang duvet. Nakita nyo kung gaano ito kaliit sa espasyo? Kaya pwedeng magkakondensasyon. Inirekomenda na huwag huminga sa loob. Pero sa pagitan ng balon at ng Bivitec, siguradong makakatulog ka ng maayos. Isang almusal sa umaga,
Papainitin ko. May init sa buhay. Hindi masyadong malayo. Yan, meron siya. 50 o 100 metro. Alas 7:15 na ng umaga. Pag-ayos ng kampo at pagsisimula muli. Ayan, malinis na ulit ang lugar. Wala namang masyadong makikita. Narating na natin ang dulo ng video. Sana nagustuhan ninyo ang munting bivak at magkita tayo muli sa susunod na video.